Mula kay sa iyong araw, Vietnam at Malaysia sumapi na sa Pinas para labanan ng China. Yan ang title mga tol ha. Ulitin natin sa inyo, hindi tayo po nagbabalita, tayo po yung nagbibigay ng reaksyon, commentary sa iba't ibang mga video dito na matatagpuan natin sa mundo ng YouTube, internet. Yan, kayo na bahala kung saan nyo gustong manood. Pero huwag nyo kalimutan mga kapatid, mag-subscribe dito kay SIA, kay sa iyong araw. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Isang napakalaking hakbang ng Pilipinas ang pagsasangkuli na gumawa ng isang code sa South China Sea. Isang grupo na ang leader ay Pilipinas upang pagkaisahin ang ilang mga bansa sa South China Sea. Nagagawa ng isang code of conduct at pagkakaisa para sa lumalala na pampupuli ng China sa maliliit na bansa katulad ng Taiwan, Malaysia at Pilipinas. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ika pa sa Rappler, ang Pilipinas ay nagyaya sa kanyang mga katabi na mga bansa na gumawa ng isang code of conduct para sa West Philippine Sea. May ilang taong nang nagkakaroon ng magkakasunod na pagtatagpo at hindi pagkakaunawaan ng Manila at Beijing. At dahil dito, nagiging mas palaban ang China sa pagsusulong ng kanyang mga maritime claims na nakakabahala sa mga katabi na ating mga bansa at ng Pilipinas na siya ay nag-ooperate sa pangunahing ruta ng kalakalan. Sumapit sa ating mga katabing bansa katulad ng Malaysia. Sinapit din ng mga katabi nating mga bansa katulad ng Malaysia at Vietnam ang mga territorial claims na talaga namang pinipilit ng China na angkinin sa malilit na bansa. At dahil dito, isinusulong ng Pilipinas ang pagkakaroon ng hiwalay na Code of Conduct tungkol sa South China Sea. Ayon sa Pangulo noong Lunes, ika-20 ng Nobyembre, na binanggit ang limitadong progreso sa pagtamo ng mas malawakang regional na kasunduan sa China. Lumalala ang ugnayan ng dalawang bansa sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas lalong nagrereklamo sa agresibong asal ng China habang pinalalakas ang malalim na ugnayan sa kauna-unahang kaalyado ng Pilipinas, ang Estados Unidos. Sa isang live stream na naganap sa Hawaii, sinabi ng ating Pangulo na ang nagtataasang tensyon sa South China Sea ay nangangailangan para sa Pilipinas na makipagtulungan sa mga kaalyado at katabi upang mapanatili ang kapayapaan sa masiglang daan na ito, kung saan ang sitwasyon ay mas masalimuot ngayon. Hinihintay pa rin natin ang Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN at ang pag-unlad ay medyo mabagal na. Nakakalungkot nga, sabi ng ating Pangulo, na nagtutukoy sa mga pagsisikap ng pagsasanib pwersa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kami ang nanguna sa paglapit sa ibang bansa sa paligid ng ASEAN na mayroon tayong umiiral na teritorial na mga alitan. Isa na rito ang Vietnam at isa pa ang Malaysia upang gumawa ng sarili nating Code of Conduct. Actually medyo mabagal nga kasi mga tol, hindi lang naman China ang may claim dito sa ilan sa mga bahagi ng ating teritoryo. Pati Vietnam, actually Vietnam nakakapagtayo na rin sila ng mga island nila dyan mga tol Hindi lang masyado nababalita kasi hindi naman din sila katulad ng China na talagang sobrang agresibong nangahabol ng barko. 'Di ba? At saka sila yung maingay talagang marami silang sinagasaan mga tol Hindi lang Pilipinas. Kaya nga ang Pilipinas ito parang nagtatawag tayo ng kakampi, 'di ba? Naghahagilap tayo ng mga kakampi. Mapagkaisa natin yung ASEAN countries at meron tayong laban sa isang higanteng bansa tulad ng China mga tol. Pero sabi nga dito parang nagiging mabagal ang progreso kaya kinalulungkot ni PBBM. Pero ganun pa man mga kapatid, 'di ba? Kapag umabot na talaga sa punto na itong China ay talagang tuluyan nang nagdomina dito sa South China Sea, baka sakali itong mga bansang 'to ay magising din. Sana ay lumawak ito at umabot sa iba pang mga bansa sa ASEAN. Hindi agad nagbigay ng tugon ang mga embahada ng China, Malaysia at Vietnam sa Manila hinggil sa posibleng code.
Ang mga pahayag ng ating Pangulo ay sumunod sa kanyang pulong noong Biyernes kasama si Pangulong Xi Jinping ng China sa gilid ng Asia-Pacific Economic Cooperation Forum sa San Francisco. Binanggit ng mga lider ang mga paraan upang mabawasan ang tensyon sa labis na pinag-aagawang tubig matapos ang seri ng mga pagtatakbo sa mga nagdaang taon. Nagtatrabaho ang ASEAN at China sa paglikha ng isang framework para sa pagsanib pwersa upang magkaroon ng Code of Conduct, isang plano na nagmumula noong 2002. Ngunit mabagal ang pag-unlad kahit na may pangako ang lahat ng partido na itaguyod at bilisan ang proseso. Hindi pa nagsisimula ang mga pag-uusap tungkol sa mga bahagi ng Code. May mga lalahanin tungkol sa kung gaano kalalim ang commitment ng China patungkol sa bagay na ito. At dahil dito, hindi lamang ang Malaysia at Vietnam ang hinihimok ng Pilipinas na pagkaisahin na magkaroon ng sariling Code of Conduct, kundi pati na rin ang Brunei at Indonesia, na kung tayo ay magkakaisa ay malaki ang maitutulong nito laban sa matigas na claim ng China sa kanyang mga territorial grounds sa West Philippine Sea. At naniniwala ang ating Pangulong Marcos na napakalakas ng ating mga kaalyado, lalong higit ang Estados Unidos na siyang laging nasa ating likod. Dagdag pa niya, ang Estados Unidos ay palagi nasa likod natin at kung magkakaroon nga ng malakas na alyansa ang Pilipinas sa iba pang mga nasyon sa ASEAN ay napakalaki ng impact nito laban sa agresyon ng China sa Actually, napakalakas talaga ng mga ibang bansa, mga tol. Parang Pilipinas na nga lang ang napag-iwanan, mga tol eh. Ngayon sa Indonesia, di ba? Ilang beses na natin napanood yan dati. Sa kanila, pag may pumasok daw na barko ng ibang bansa, di ba? Halimbawa, barko ng China, pasok sa kanilang teritoryo, sa kanilang soberanya. Di ba? One warning lang daw. Kapag hindi ka umalis, lubog ka. Pero mo, kaya nilang gawin yon. Maraming bansa na mas maliit sa atin pero mas makapangyarihan at mas malakas. Talagang tila na pag-iwanan talaga ang Pilipinas eh, no? Ano kaya ang dahilan, mga tol, no? Comment nyo nga. Ano kaya sa tingin nyo ang dahilan bakit napag-iwanan ng Pilipinas? West Philippine Sea. At kung papalag pa rin ang China, alam na natin kung ano ang mangyayari. Kasama ng Canada, Australia, Estados Unidos, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Pilipinas ay magsasanib puwersa para tugunan ang matigas na pambubuli ng China. At kung mangyayari ito, magiging matahas ang tensyon sa West Philippine Sea dahil tutulong ang Russia sa China, gayon din ang North Korea. Hindi rin. Naway ipanalangin natin na huwag sanang lumala ang tensyon na ito. Russia may sarili silang gulo dun eh. North Korea pwede pa. Ito, mainit din tong bansang to, North Korea. Pero, di ba, sa dami ng mga bansa na pwede magtulong-tulong, wala pa rin to. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na napanood natin? No? Sinisikap daw ni PBBM na mapagkaisa at magkaroon ng Code of Conduct. Itong mga bansang to sa Asia tulad ng Vietnam, Malaysia at iba pa, no, mga kapatid. Pero parang nababagalan daw sa proseso. Well, ang Vietnam kasi mga tol, di ba, sabi ko nga kanina, meron din silang claim dyan. Diba? Hindi nga lang natin masyado nababalitaan kasi wala naman silang katulad na agresibong aksyon na ginagawa ng China. Diba? Pwede naman nating panatilihin ang kapayapaan eh. Diba? Etong China, kiniklaim nila to. Oo, kiniklaim natin yan. At kiniklaim nila yan. Walang problema dun sa mga claim-claim na ganyan. Kung nananatili lang sanang mapayapa, mga tol, at nagagawa pa rin ng Pilipinas na makapangisda, na mapayapa, nagagawa ng Pilipinas na makapaghatid ng supply doon sa dapat na paghatiran ng walang sagabal, no, walang pumipigil, walang humaharang, walang nagcha-challenge, mga tol. Kung ganun lang sana nangyayari, wala sana tayong pinag-uusapang ganito eh, di ba? Ang problema, mga tol, etong China matindi, no. Bukod sa kiniklaim na nga nila yung hindi nila teritoryo, no, meron pa silang mga agresibong aksyong ginagawa. Yun ang matindi sa kanila, yun ang pangit eh, mga tol eh. Di ba? Kaya ito pinagmumulan ng tensyon, 'di ba? Katulad halimbawa sana ng Vietnam. O ito, may mga claim ang Vietnam diyan, may mga video tayong nakita at mga picture tayong nakita na nagtatayo rin ng Vietnam ng mga island at marami na ring island talaga ng Pilipinas ang nasakop nila, 'di ba? Hindi lang Vietnam, meron pang ibang bansa. Pero wala tayong nababalitaan ng Vietnam hinabol lang PCG, Vietnam nagsalita ng ganito sa Pilipinas, 'di ba?
Vietnam nagganito, ng habol na ng bangga ng PCG natin, pinipigilan ng mga resupply mission. Walang gano'n mga tol Bukod tanging China lang ang gumagawa nun at hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa mga tol, gano'n sila kaagresibo. Yung 9 dash line o 10 dash line nila mga tol, hindi lang basta-basta imaginary line yun, talagang pinapangatawanan nila yun. At wala nang ibang batas pa na mas mataas pa sa kanila. Para sa kanila, wala nang ibang batas na mas mataas sa kanila, yung kanila lang mismo. Yun dun din tayo nagkakaproblema kasi meron tayong tinitignan bukod dito sa batas ng Pilipinas, tinitignan na din natin yung international law na nirerespeto natin, tinitignan natin na dapat hindi tayo lumalabag doon, nakakasunod tayo, pero binabaliwala lang ng China yon mga tol. Yun ang problema, kaya nakatutok tayo lagi sa ginagawa ng China sa atin. Ilang beses na tayo nakabalita mga tol, mga pangaharas, mga pambubuli ng China. Yun ang problema nila, bully sila. Hindi katulad ng ibang bansa, no? At least nagiging kaibigan pa natin. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.